Exodo chapter 21. Ito nga ang mga hatol na igagawad mo sa harap nila. Kung ikaw ay bumili ng isang aliping Hebreyo, ay 6 na taong maglilingkod siya, at sa ikapito ay aalis siyang laya na walang sauling bayad. Kung siya ay pumasok na mag-isa, ay aalis na mag-isa. Kung may asawa, ay aalis nga ang kanyang asawa na kasama niya. Kung siya'y bigyan ng kanyang Panginoon ng asawa at magkaanak sa kanya ng mga lalaki o mga babae, ang asawa at ang kanyang mga anak ay magiging sa kanyang Panginoon at siya'y aalis na mag-isa. Datapwat kung maliwanag na sabihin ng alipin, aking iniibig ang aking Panginoon, ang aking asawa at ang aking mga anak, ako'y hindi aalis na laya. Kung magkagayoy, dadalhin siya ng kanyang Panginoon sa Diyos at dadalhin siya sa pinto o sa haligi ng pinto at bubutasan ng kanyang Panginoon ang kanyang tainga ng isang pangbutas at paglilingkuran niya siya magpakailanman. At kung pagbili ng isang lalaki ang kanyang anak na babae na maging alipin, ay hindi siya aalis na gaya ng pag-alis ng mga aliping lalaki. Kung siya ay hindi makapagpalugod sa kanyang Panginoon na umayaw mag-asawa sa kanya, ay ipatutubos nga niya siya. Walang kapangyarihang ipagbili siya sa isang taga-ibang lupa, yamang siya'y nadaya. At kung pinapag-asawa ng bumili sa kanyang anak na lalaki, ay kanyang ipalalagay siya ng ayon sa kaugalian sa mga anak na babae. Kung siya ay mag-asawa sa iba, ang kanyang pagkain, ang kanyang damit at ang kanyang kapangyarihang pagkaasawa ay hindi niya babawasan. At kung hindi niya gawin ang 3 bagay na ito sa kanya, ay aalis nga siya na walang bayad, na walang tubos na salapi. Ang sumakit sa isang tao na anupat mamatay ay papataying walang pagsala. At kung hindi sinasadya ng isang tao, kundi Diyos ang naghulog sa kanyang kamay, ay lalaanan kita ng isang dako na kanyang tatakasan. At kung magtangka ang sinuman sa kanyang kapwa, na pumatay na may daya, ay alisin mo siya sa aking dambana upang patayin. At ang sumakit sa kanyang ama o sa kanyang ina, ay papataying walang pagsala. At ang magnakaw ng isang tao at ipagbili o masumpungan sa kanyang kamay ay papataying walang pagsala. At ang lumapit sa kanyang ama o sa kanyang ina ay papataying walang pagsala. At kung may magbabag at saktan ng isa ang isa, ng bato o ng kanyang suntok ay hindi mamatay kundi mahiga lamang sa banig. Kung makabangon uli at makalakad sa tulong ng kanyang tungkod, ay ligtas nga yaong sumakit sa kanya. Pagbabayaran lamang niya ang panahong nasayang at kanyang pagagalinging maigi. At kung sakta ng sinuman ang kanyang aliping lalaki o babae, ng tungkod at mamatay sa kanyang kamay, ay parurusahan siyang walang pagsala. Gayunmay kung tumagal ng 1 araw o 2, ay hindi siya parurusahan, sapagkat siya'y kanyang salapi. At kung may magbabag at makasakit ng isang babaeng buntis na anupat na kunan, at gayunmay walang karamdamang sumunod, ay tunay na papagbabayarin siya ayon sa iyatang sa kanya ng asawa ng babae, at siya'y magbabayad ng ayon sa ipasya ng mga hukom. Datapwat kung may anumang karamdamang sumunod, magbabayad ka nga ng buhay kung buhay, mata kung mata, ngipin kung ngipin, kamay kung kamay, paa kung paa, paso kung paso, sugat kung sugat, bugbog kung bugbog. At kung sakta ng sinuman ang mata ng kanilang aliping lalaki o ang mata ng kanyang aliping babae at mabulag, ay kanyang palalayain dahil sa kanyang mata. At kung kanyang bungalan ang kanyang aliping lalaki o babae, ay kanyang palalayain dahil sa kanyang ngipin.
At kung ang isang baka ay manuwag ng isang lalaki o ng isang babae, na anupat mamatay, ay babatuhing walang pagsala ang baka at ang kanyang lamay hindi kakanin, datapwat ang may-ari ng baka ay maliligtas. Datapwat kung ang baka ay dating manunuwag sa panahong nakaraan at naisumbong na sa may-ari at hindi niya kinulong na anupat makamatay ng isang lalaki o isang babae, ay babatuhin ang baka at ang may-ari naman ay papatayin. Kung siya'y atangan ng katubusan, ay magbibigay nga siya ng katubusan sa kanyang buhay, anumang iatang sa kanya. Maging manuwag sa isang anak na lalaki o babae man, ay gagawin sa kanya ayon sa kahatulang ito. Kung ang baka ay manuwag sa isang aliping lalaki o babae, ay magbabayad ang may-ari ng 30 siklong pilak sa kanilang Panginoon at ang baka ay babatuhin. At kung ang sinuman ay magbubukas ng isang balon o huhukay ng isang balon at hindi tatakpan, at ang isang baka o ang isang asno ay mahulog sa loob, ay sasaulian ng may-ari ng balon. Magbabayad siya ng salapi sa may-ari ng mga yaon at ang patay na hayop ay magiging kanya. At kung ang baka ng sinuman ay sumakit sa baka ng iba, na anupat mamatay, ay kanilangang ipagbibili ang bakang buhay at kanilang paghahatiin ang halaga na yaon at ang patay ay paghahatiin din nila. O kung kilala na ang baka ay dating manunuwag sa panahong nakaraan at hindi kinulong ng may-ari, ay tunay ngang magbabayad siya ng baka kung baka at ang patay na hayop ay magiging kanyang sarili. Chapter 22. Kung ang isang lalaki ay magnakaw ng isang baka o ng isang tupa at patayin o ipagbili, ay kanyang pagbabayaran ng 5 baka ang isang baka at ng 4 na tupa ang isang tupa. Kung ang isang magnanakaw ay masumpungan na naninira at masaktan na anupat na matay, ay hindi aariing mamamatay tao ang pumatay. Kung sikatan siya ng araw, ay aariin siyang mamamatay tao. Siya'y dapat magsauli ng kabayaran. Kung siya'y wala, ay ipagbibili siya dahil sa kanyang ninakaw. Kung ang ninakaw ay masumpungang buhay sa kanyang kamay, maging baka o asno o tupa, ay magbabayad siya ng ibayo. Kung ang sinuman ay magpastol sa isang bukid o sa isang ubasan, at pawalan ang kanyang hayop at pastulin sa bukid ng iba, sa pinakamainam sa kanyang sariling parang at sa pinakamainam sa kanyang sariling ubasan, ay sasaulian niya. Kung may magningas na apoy at magtangay ng mga tinik na anupat ang mga mandala o ang mga uhay o ang bukid ay masunog, ay tunay na magbabayad yaong nagpaningas ng apoy. Kung ang sinuman ay magpatago sa kanyang kapwa ng salapi o pag-aari at nakawin sa bahay ng taong yaon, kung masumpungan ang magnanakaw, ay magbabayad ng ibayo. Kung hindi masumpungan ang magnanakaw, ay lalapit ang may-ari sa bahay ng Diyos upang maalaman kung hindi niya pinakialaman ang pag-aari ng kanyang kapwa. Sapagkat lahat ng bagay na pagsalangsang, maging sa baka, sa asno, sa tupa, sa damit, o sa anumang bagay na nawala, na may magsabi, ito nga ay akin, ay dadalhin sa harap ng Diyos ang usap ng dalawa. Yaong parurusahan ng Diyos ay magbabayad ng ibayo sa kanyang kapwa. Kung ang sinuman ay maghabilin sa kanyang kapwa ng isang asno, o ng isang baka, o ng isang tupa, o ng anumang hayop, ay mamatay, o masasaktan, o maagaw, na walang nakakakitang sinuman, ay pamamagitanan silang dalawa ng pagsumpa ng Panginoon kung hindi niya pinakialaman ang pag-aari ng kanyang kapwa, at tatanggapin ng may-ari at siya'y hindi magsasauli. Datapwat kung kanyang ninakaw sa kanya ay sasaulian niya ang may-ari niyaon. Kung nalapa ay dadalhing pinakapatutuo at hindi sasaulian ang nalapa.
At kung ang sino man ay humiram ng anuman sa kanyang kapwa at masaktan o mamatay na hindi kaharap ang may-ari, ay walang pagsala na siya ay magsasauli. Kung ang may-ari niyaon ay kaharap, ay hindi niya sasaulian kung isang bagay na pinauupahan ay ihuhulog sa kanyang kaupahan. At kung dayain ng isang lalaki ang isang dalaga na hindi pa niya nagiging asawa at kanyang sipingan, ay tunay na kanyang ipagbabayad ng bigay kaya upang maging asawa niya. Kung itangging mainam ng kanyang ama na ibigay sa kanya, ay magbabayad siya ng salapi ayon sa bigay kaya sa mga dalaga. Huwag mong babatahing mabuhay ang isang babaeng manggagaway. Sino mang makiapid sa isang hayop ay papataying walang pagsala. Yaong maghain sa anumang Diyos maliban sa Panginoon lamang ay lubos na papatayin. At ang taga-ibang lupa ay huwag mong aapihin o pipighatiin man, sapagkat kayo'y naging taga-ibang lupa sa lupain ng Ehipto. Huwag mong papagdadalamhitiin ang sinumang babaeng bao o ulila. Kung iyong dalamhatiin sila sa anumang paraan, at sila'y dumaing sa akin, ay walang pagsala na aking didinggin ang kanilang daing. At ang aking pag-iinit ay mag-aalab, at aking papatayin kayo ng tabak, at ang inyong mga asawa ay magiging mga bao, at ang inyong mga anak ay mga ulila. Kung magpautang ka ng salapi sa kanino man sa aking bayan na kasama mo na dukha, huwag kang magpapaka manunubo sa kanya ni hihingan mo man siya ng tubo. Kung iyong tanggapin sa anuman ang damit ng iyong kapwa na pinakasangla, ay iyong isasauli sa kanya bago lumubog ang araw. Sapagkat iyan ang kaniya lamang pangbihis, siyang kanyang pangdamit sa kanyang balat. Ano ngang kanyang ipangtutulog, at mangyayari na pagka siya'y dumaing sa akin, ay aking didinggin sapagkat ako'y mapagbiyaya. Huwag mong lalapastanganin ang Diyos, ni susumpain man ang pinuno sa iyong bayan. Huwag kang magmamakakupad ng paghahandog sa iyong ama, sa iyong mga ani, at ng tulo ng iyong mga pigaan. Ang panganay sa iyong mga anak na lalaki ay ibibigay mo sa akin. Gayon din ang gagawin mo sa iyong mga baka at sa iyong mga tupa. 7 araw na mapapa sa kanyang ina, sa 8 araw ay ibibigay mo sa akin. At kayo'y magpapakabanal na tao sa akin, na ano't anupat huwag kayong kakain ng anumang laman na nalapa ng ganid sa parang, inyong ihahagis sa mga aso. Chapter 23. Huwag kang magkakalat ng kasinungalingan. Huwag kang makikipagkayari sa masama na maging saksi kang sinungaling. Huwag kang susunod sa karamihan na gumawa ng masama, ni magbibigay patutuuman sa isang usap na ang kiling ay sa karamihan upang sirain ang kahatulan. Ni huwag mo ring kikilingan ang dukha sa kanyang usap. Kung iyong masumpungan ang baka ng iyong kaalit, o ang kanyang asno na nakawala ay tunay na ibabalik mo sa kanya. Kung iyong makita ang asno nang napupuot sa iyo, na nakalugmok sa ilalim ng kanyang pasan, at ayaw mo mang alisin ng pasan, ay walang pagsalang iyong tutulungan, pati ng may-ari niyaon. Huwag mong sisirain ang kahatulan ng iyong dukha sa kaniyang usap. Layuan mo ang bagay na kasinungalingan, at ang walang sala at ang matuwid ay huwag mong papatayin, sapagkat hindi ko patututuhanan ang masama. At huwag kang tatanggap ng suhol, sapagkat ang suhol ay bumubulag sa mga may paningin at sinisira ang mga salita ng mga banal. At ang taga-ibang lupa ay huwag mong pipighatiin, sapagkat talastas ninyo ang puso ng taga-ibang lupa, yamang kayo'y naging mga taga-ibang lupa sa lupain ng Ehipto. 6 na taong hahasikan mo ang iyong lupa at aanihin mo ang bunga niyaon.
Datapwat sa 7 taon ay iyong iiwan at babayaan upang kumain ng dukha sa iyong bayan, at ang kanilang iwan ay kakanin ng hayop sa bukid. Gayon din ang iyong gawin sa iyong ubasan at sa iyong olibuhan. 6 na araw na iyong gagawin ang iyong gawain, at sa 7 araw ay magpapahinga ka, upang ang iyong baka at ang iyong asno ay makapagpahinga, at ang anak na lalaki ng iyong aliping babae at ang taga-ibang lupa ay makapagpahinga. At lahat ng mga bagay na aking sinabi sa inyo ay inyong ingatan, at huwag ninyong banggitin ang pangalan ng ibang Diyos o marinig man sa inyong bibig. Makaitlong magdidiwang ka ng pista sa akin sa bawat taon. Ang pista ng tinapay na walang libadura ay iyong ipagdidiwang. 7 araw nakakain ka ng tinapay na walang libadura, gaya ng iniutos ko sa iyo. Sa takdang panahon, sa buwan ng Abib, sapagkat niyaon ka umalis sa Ehipto, at walang lalapit sa harap mo ko na walang dala. At ang pista ng pag-aani ng mga unang bunga ng iyong kapagalan na iyong inihasik sa bukid, at ang pista ng pag-aani sa katapusan ng taon ng pag-aani mo ng iyong kapagalan sa bukid. Makaitlo sa bawat taon na ang lahat ng iyong mga lalaki ay haharap sa Panginoong Diyos. Huwag mong ihahandog ang dugo ng hain sa akin, na kasabay ng tinapay na may libadura, o iiwan mo man ang taba ng aking pista sa buong magdamag hanggang sa kinaumagahan. Ang mga pinakauna ng mga unang bunga ng iyong lupa ay iyong ipapasok sa bahay ng Panginoon mong Diyos. Huwag mong lulutuin ang batang kambing sa gatas ng kanyang ina. Narito aking sinusugo ang isang anghel sa unahan mo upang ingatan ka sa daan at upang dalhin ka sa dakong aking inihanda sa iyo. Mag-ingat kayo sa kanya at dinggin ninyo ang kanyang tinig. Huwag ninyong mungkahiin siya, sapagkat hindi niya patatawarin ang inyong pagsalangsang, sapagkat ang aking pangalan ay nasa kanya. Datapwat kung didinggin mong lubos ang kanyang tinig at gagawin mo ang lahat ng aking sinasalita, ay magiging kaaway nga ako ng iyong mga kaaway, kaalit ng iyong mga kaalit. Sapagkat ang aking anghel ay magpapauna sa iyo at dadalhin ka sa Amoreo at sa Heteo at sa Pereseo at sa Cananeo at sa Hebeo at sa Jebuseo at aking lilipulin. Huwag kang yuyukod sa kanilang mga Diyos o maglilingkod man sa mga yaon o gagawa man ng ayon sa kanilang mga gawa, kundi iyong iwawaksi at iyong pagpuputol-putulin ang kanilang mga haligi na pinaka-ala-ala. At inyong paglilingkuran ang Panginoon ninyong Diyos, at kanyang babasbasan ang iyong tinapay at ang iyong tubig, at aking aalisin ang sakit sa gitna mo. Walang babaeng makukunan o magiging baog man sa iyong lupain. Ang bilang ng iyong mga araw ay aking lulubusin. Aking susuguin ang sindak sa unahan mo, at aking liligaligin ang buong bayan na iyong paroroonan, at aking patatalikurin sa iyo ang lahat ng iyong mga kaaway. At aking susuguin ang mga putakti sa unahan mo na magpapalaya sa Hebeo, sa Cananeo, at sa Heteo sa harap mo. Hindi ko palalayasin sila sa harap mo sa 1 taon. Baka ang lupa'y maging ilang, at ang mga ganid sa parang ay magsidami laban sa iyo. Unti-unting aking palalayasin sila sa harap mo, hanggang sa ikaw ay kumapal at manahin mo ang lupain. At aking itatatag ang iyong hangganan na mula sa dagat na mapula hanggang sa dagat ng Pilistia, at mula sa ilang hanggang sa ilog ng Euphrates. Sapagkat aking ibibigay ang mga nananahan sa lupain sa iyong kamay, at iyo silang palalayasin sa harap mo. Huwag kang makikipagtipan sa kanila, ni sa kanilang mga Diyos. Sila'y hindi tatahan sa iyong lupain, baka papagkasalahin kanila laban sa akin,
sapagkat kung ikaw ay maglingkod sa kanilang mga Diyos, ay tunay na magiging silo sa iyo. Chapter 24. At kanyang sinabi kay Moises, "Sumampa ka sa kinaroroonan ng Panginoon, ikaw at si Aaron, si Nadab at si Abiyo, at 70 ng mga matanda sa Israel, at sumamba kayo mula sa malayo. At si Moises lamang ang lalapit sa Panginoon, datapot sila'y hindi lalapit o ang bayan man ay sasampang kasama niya. At lumapit si Moises at sinaysay sa bayan ang lahat ng mga salita ng Panginoon at ang lahat ng mga palatuntunan. At ang buong bayan ay sumagot ng paminsan at nagsabi, lahat ng mga salita na sinalita ng Panginoon ay aming gagawin. At sinulat ni Moises ang lahat ng mga salita ng Panginoon at bumangon ng maaga sa kinaumagahan at nagtayo ng isang dambana sa paanan ng bundok at ng 12 batong pinakaala-ala ayon sa 12 lipi ng Israel. At kanyang sinugo ang mga binata ng mga anak ni Israel na nagsipaghandog ng mga handog na susunugin at nagsipaghain sa Panginoon ng handog na baka tungkol sa kapayapaan. At kinuha ni Moises ang kalahati ng dugo at inilagay sa mga tasa at ang kalahati ng dugo ay iniwisik sa ibabaw ng dambana. At kanyang kinuha ang aklat ng tipan at binasa sa pakinig ng bayan. At kanilang sinabi, lahat ng sinalita ng Panginoon ay aming gagawin at kami ay magmamasunurin. At kinuha ni Moises ang dugo at iniwisik sa bayan at sinabi, narito ang dugo ng tipan na ipinakipagtipan ng Panginoon sa inyo tungkol sa lahat ng mga salitang ito. Nang magkagayoy sumampa si Moises at si Aaron, si Nadab at si Abiyo at 70 ng mga matanda sa Israel. At kanilang nakita ang Diyos ng Israel at mayroon sa ilalim ng kanyang mga paa ay na parang isang yaring lapag na batong safiro at paris din ng langit sa kaliwanagan. At sa mga mahal na tao sa mga anak ni Israel ay hindi niya ipinatong ang kanyang kamay at sila'y tumingin sa Diyos at kumain at uminom. At sinabi ng Panginoon kay Moises, sampahin mo ako sa bundok at dumuon ka. At ikaw ay bibigyan ko ng mga tapyas na bato at ng kautusan at ng utos na aking isinulat upang iyong maituro sa kanila. At tumindig si Moises at si Josue na kanyang tagapangasiwa, at si Moises ay sumampa sa bundok ng Diyos. At kanyang sinabi sa mga matanda, hintayin niyo kami rito hanggang sa kami ay bumalik sa inyo. At narito, si Aaron at si Hur ay kasama ninyo, sino mang magkaroon ng usap ay lumapit sa kanila. At sumampa si Moises sa bundok at tinakpan ng ulap ang bundok. At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nanahan sa ibabaw ng bundok ng Sinai at tinakpan ng ulap ng 6 na araw. At sa 7 araw ay tinawag niya si Moises sa gitna ng ulap. At ang anyo ng kaluwalhatian ng Panginoon ay paris ng apoy na manunupok sa ibabaw ng taluktok ng bundok, sa harap ng mga mata ng mga anak ni Israel. At pumasok si Moises sa gitna ng ulap at sumampa sa bundok. At si Moises ay natira sa bundok ng 40 araw at 40 gabi. Chapter 25. At ang Panginoon ay nagsilita kay Moises na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel na sila'y magdala sa akin ng isang handog. Ang bawat tao na maganyak ang puso sa kagandahang loob ay kukunan ninyo ng handog sa akin. At ito ang handog na inyong kukunin sa kanila, ginto at pilak at tanso. At kayong bughaw, kulay ube at pula, at lino at balahibo ng kambing. At mga balat ng lalaking tupa na tinina sa pula,
at mga balat ng poka at kahoy na akasya. Langis sa ilawan, mga espesya sa langis na pangpahid at sa mabangong pangsuob. Mga batong onyx at mga batong pangkalupkop sa epod at sa pectoral. At kanilang igawa ako ng isang sangtuaryo upang ako'y makatahan sa gitna nila. Ayon sa lahat ng aking ipinakita sa inyo, sa anyo ng tabernakulo at sa anyo ng lahat ng kasangkapan yaon ay gayon ninyo gagawin. At sila'y gagawa ng isang kaban na kahoy na akasya na may 2 sikot kalahati ang haba niyaon at may 1 sikot kalahati ang luwang niyaon at may 1 sikot kalahati ang taas niyaon. At inyong babalutin ng taganas na ginto sa loob at sa labas ay iyong babalutin at igagawa mo sa ibabaw ng isang kornisa sa palibot. At ipagbububo mo ng 4 na argolyang ginto at ipaglalagay mo sa 4 na paa niyaon at 2 argolya ang mapapasa 1 tagliran niyaon at 2 argolya sa kabilang tagliran niyaon. At gagawa ka ng mga pingga na kahoy na akasya at iyong babalutin ng ginto. At iyong isusuot ang mga pingga sa loob ng mga argolya sa mga tagiliran ng kaban upang mabuhat ang kaban. Ang mga pingga ay masusuot sa loob ng mga argolya ng kaban, hindi aalisin doon. At iyong isisilid sa kaban ang mga kinalalagdaan ng patutuo na aking ibibigay sa iyo. At gagawa ka ng isang luklukan ng awa na taganas na ginto na may 2 sikot kalahati ang haba niyaon at may 1 sikot kalahati ang luwang niyaon. At gagawa ka ng 2 kerubing ginto na yari sa pamukmok, iyong gagawin sa 2 dulo ng luklukan ng awa. At gawin mo ang 1 kerubin sa isang dulo at ang 1 kerubin sa kabilang dulo. Kaputol ng luklukan ng awa, gagawin mo ang mga kerubin sa 2 dulo niyaon. At ibubuka ng mga kerubin ang kanilang pakpak na paitaas na nilililiman ang luklukan ng awa ng kanilang mga pakpak, na ang kanilang mukha ay nagkakaharap sa dakong luklukan ng awa, ihaharap ang mga mukha ng mga kerubin. At iyong ilalagay ang luklukan ng awa sa ibabaw ng kaban, at sa loob ng kaban ay iyong ilalagay ang mga kinalalagdaan ng patutuo na aking ibibigay sa iyo. At diya'y makikipagkita ako sa iyo at makikipanayam sa iyo mula sa ibabaw ng luklukan ng awa, sa gitna ng 2 kerubin na nanga sa ibabaw ng kaban ng patutuo, tungkol sa lahat ng mga bagay na ibibigay ko sa iyong utos sa mga anak ni Israel. At gagawa ka ng isang dulang na kahoy na akasya na may 2 siko ang haba niyaon at 1 siko ang luwang niyaon at 1 sikot kalahati ang taas niyaon. At iyong babalutin ng taganas na ginto at igagawa mo ng 1 kornisang ginto sa palibot. At igagawa mo ng 1 gilid na may 1 palad ng kamay ang luwang sa palibot. At igagawa mo ng 1 kornisang ginto ang palibot ng gilid niyaon. At igagawa mo ng 4 na argolyang ginto at ilalagay mo ang mga argolya sa 4 na sulok na ukol sa 4 na paa niyaon. Malalapit sa gilid ang mga argolya sa daraanan ng mga pingga upang madala ang dulang. At gagawin mo ang mga pingga na kahoy na akasya at iyong babalutin ng ginto upang ang dulang ay madala ng mga yaon. At gagawa ka ng mga pinggan yaon at ng mga kutsaran yaon at mga kopan yaon at ng mga tasa yaon na pagbubuhusan na iyong gagawing taganas na ginto.
at ilalagay mo sa dulang ang tinapay na handog sa harap ko na palagi. At gagawa ka ng isang kandilerong taganas na ginto. Yari sa pamukpok gagawin mo ang kandilero, ang tuntungan niyaon, at ang haligi niyaon, ang mga kopa niyaon, ang mga globito niyaon, at ang mga bulaklak niyaon ay mga kaputol. At magkakaroon ng 6 na sangang lumalabas sa mga tagiliran niyaon, 3 sanga ng kandilero sa isang tagiliran niyaon, at ang 3 sanga ng kandilero ay sa kabilang tagiliran niyaon. At magkakaroon ng 3 kopang anyong bulaklak ng almendro sa isang sanga, isang globito at isang bulaklak, at 3 kopang anyong bulaklak ng almendro sa kabilang sanga, isang globito at isang bulaklak, at gayon sa 6 na sangang lumalabas sa kandilero. At sa haligi ng kandilero ay magkakaroon ng 4 na kopang anyong bulaklak na almendro, 10 ng mga globito niyaon at ng mga bulaklak niyaon, at magkakaroon ng isang globito sa ilalim ng 2 sa mga sanga, at isang globito sa ilalim ng kabilang 2 sa mga sanga na kaputol niyaon, at isang globito sa ilalim ng 2 sangang nalalabi ayon sa 6 na sanga na lumalabas sa kandileryo. Ang magiging mga globito ay mga sanga niyaon ay kaputol. Kabuuan niyaon ay isa lamang putol na yari sa pamukpok na taganas na ginto. At igagawa mo ng kanyang mga larawan na 7, at kanilang sisindihan ang mga ilawan niyaon upang lumiwanag sa dakong tapat ng kandilero. At ang magiging mga gunting at mga pinggan niyaon ay taganas na ginto. 1 talentong taganas na ginto, gagawin 10 ng lahat ng kasangkapang ito. At ingatan mo na iyong gawin ayon sa anyo ng mga yaon na ipinakita sa iyo sa bundok.